FM Cagayan at Mountain Province. Samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras. Maaari po kayong magtanong, maaari kayong tumawag sa amin o mag-text at mag-react po sa aming tinatalakay po dito. Ako po ang inyong Ate Carmen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. At ito naman po si Ate Violi Santos, isa ding kalakbay. Samahan po nyo kami sa 1 oras ng pagpaprograma ngayon at isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ang ating special guest ngayon ay kababagong ordained diakono. No? Pero before na magkilala, bago po siyang magpakilala sa kanyang sarili, let's have first an opening prayer for this program. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude and wonder as we gather once again for this program, Usapang Bokasyon, a sacred time to listen, discern, and respond to your call. You are the good shepherd who leads us to green pastures, the potter who shapes us according to your divine plan, and the light that guides our every step. Bless this gathering, O Lord, bless this program. Send forth your Holy Spirit upon us. Open our minds to understand your will. Inflame our hearts with a deep love for you, and strengthen our resolve to follow wherever you lead. May this conversation be filled with wisdom, honesty, and the courage to embrace your call with joy. We lift up to you those who are discerning their vocation, those who may be uncertain or afraid, and those who need encouragement in their journey. May they find clarity, peace, and assurance that you walk with them every step of the way. Through the intercession of our Blessed Mother, the model of perfect obedience, and all the saints who faithfully answered your call, may our time together bear fruit for your kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So good evening once again mga kalakbay. So ngayon, pakilala po ng pakilala po niya kanyang sarili ang ating special guest sa gabing ito, ang newly ordained deacon ng Archdiocese of Tuguegarao. Reverend? Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ako po si Reverend Yves Gabriel Lanzon. Ako po ay tubong Solana Cagayan. I was just ordained, na-ordenahan lang po ako bilang isang diakono 1 week ago po, noong March 3 sa San Jacinto Seminary. So ako po ay nagagalak na maging bisita ngayong gabi na ito para sa ating programa. Yes, Reverend. Sabi po ninyo na ordain kayo sa San Jacinto Seminary, no? Sa daming pwedeng maordenan, bakit kaya sa San Jacinto Seminary kayo na-ordain, Reverend? Unang-una po sa lahat, ako rin po ay nagagalak na doon ako na-ordenahan dahil the first place, ako po ay graduate din po ng San Jacinto Seminary. At ako po ay nagagalak na napiliin na doon maordenahan upang isa na rin pagpapasalamat dahil doon po nagsimula lahat, lalong-lalo yung bokasyon ko sa pagpapare. Pangalawa, it is also para to promote our own seminary. Sabi nga ni Father Jess, ang seminary, it is the seed of vocation sa Archdiocese natin. And I am very willing na doon i-held ang ordination ko para ma-promote na rin, para mas dumami palalo yung mga ating mga seminarista, lalong-lalo na sa Archdiocese natin. Dahil kulang na kulang po talaga ang ating mga seminarista. Yes, kung maalala ninyo, Ate Carning and Ate Violi, yung mga past guests natin is seminarians, minor seminarians,
parents, no? So ngayon meron naman tayong alumnus, no? Na newly ordained. Maybe ang ating mga taga-subaybay is they are asking, no? Reverend, no? Paano ba nag-umpisa lahat? Bakit nyo ginusto kayo bang may gusto na mag-aral sa San Jacinto Minor Seminary? Paano po nag-umpisa lahat, Reverend? Ang totoo po niyan, to be honest, hindi po ako yung nag-decide na pumasok ng seminary at nung una po. Actually, wala pong alam kung ano ang seminary, no? Ang alam ko lang po noon, kapag sinabing seminary, no, dahil nung bata ko, mahilig ako manood ng Harry Potter, no? At akala ko, dahil exclusive yung San Jacinto Seminary, akala ko nung parang Harry Potter, so naging interested ako. Pero, tinanong ako ng nanay ko kung gusto ko bang mag-seminaryo. At gaya nga po ng sabi ko, wala ko alam, o wala ko idea kung ano ba ang seminary. But, no, out of obedience, umuo na lang po ako sa aking nanay. Actually, wala po sa isip ko ang pagpapari noong ako pumasok ng seminary. Ang una ko pong naging pangarap noon ay accountant, no? Maging accountant. No? But throughout my stay in the seminary, na-realize ko, no, pinaramdam sa akin ng Diyos na there is something greater than being an accountant. At doon ko naramdaman yung tawag ng Diyos, no. At kaya naisip ko rin siguro na nung time na yon na nung pinakausapan ako or tinanong ako ng nanay kung gusto ko mag-seminary, siguro plano na rin ng Diyos na, no, through my mother, na ipadala ko talaga sa seminary, because kung hindi ako pinadala sa seminaryo, siguro hindi ko marirealize na mas gusto ko talagang magpari. Reverend, di ba sabi mo, hindi naman talaga ikaw yung talagang gumusto, ano? To enter the seminary, ano, nung ikaw ay nag-high school. But sa anong stage ng iyong buhay mo na-discover na you like it pala to be there in the seminary? High school pa lang po actually, when I already entered the seminary, naramdaman ko na there is something greater than being accountant, sabi ko nga kanina. Pero mas napatatag lang at mas naging firm lang yung decision ko na gusto kong magpare nung ako'y nasa college, seminary na. Pero gaya nga sabi ko, no, kung hindi ako nag-San Jacinto Seminary, siguro hindi ko marirealize na gusto kong magpare. Naramdaman ko sa loob ng seminaryo nung high school pa lang ako na I am really called, no, to become a priest. Hindi ka nakaramdam ng boredom kasi sabi mo out of obedience lang to your parents or to your mother most of all, na ikaw ay pumasok doon dahil gusto mo lang pagbigyan ng iyong ina. So siyempre parang laro-laro lang at batang ka pa lang, di ba? Parang Harry Potter nga lang. Actually, that's yung po yung magical, no, doon sa naging decision ko na yon, na ang akala ko, no, dahil gusto ko ng pagbigyan noon yung nanay ko na papasok ko ng seminary, ang akala ko noon isang taon lang ako, lalabas na ako para lang pagbigyan. Pero nung nandun na po ako, no, na nagustuhan ko, hindi lang dahil sa naramdaman ko na tinawag ko ng Panginoon, pero nakita ko rin, no, kung paano kami hinuhubog, lalong-lalo sa loob ng seminaryo. Ibang-iba kung paano hinubog siyempre meron ako mga pinsan na nag-aaral sa labas. At nakita ko or mga kaibigan na nag-aaral sa labas. At nakita ko yung kaibahan kung paano kami hinuhubog sa loob ng seminaryo at kung paano hinuhubog yung mga tao sa labas. At yung nagustuhan ko kung bakit itinuloy ko yung pag-i-stay ko sa seminary. Yeah, no, very interesting. Pero konting advertisement lang, no? Paalala na we are listening to Radio Maria, 101.5 FM Cagayan and Mountain Province, 99.7 FM Tarlac, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales, Radio Maria, bringing Christ into your home. Ate Carning, pakisabi naman yung ating text line or hotline number, o pwede nilang tawagan or mag-message.
You're Opo. also watching, you can also watch FB Live, no? Sa Radyo Maria Philippines or Radyo Maria Cagayan. Ate Ayan. Carning? Opo. Maaari nating i-dial ang numerong ito, 0915-137-4201. Uulitin ko po, 0195-137-4201. Father, maaari nilang, if they follow us in our Facebook page, sa Radyo Maria Cagayan o Radyo Maria Philippines. Yes, no? Na-excite kasi tayo, nakalimutan natin. No? So, let's go back, no, to the story of Reverend Ives. Kasi pumasok ko sa seminary after high school. Co-ed ako no? Yung sa Lyceum of Tuao. Actually, first quarter ako sa St. Louis. Yun nga, na-share ko noon sa inyo ng mga previous programs natin. Pag nakakita ko kami ng minor seminarian, parang very something mysterious. Yung medyo refine yung galaw nila, no? Na compare sa mga, sabi nga ni Reverend, na hinuhubog kasi sila, no? Okay, so yun ang sabi ni Reverend. Yes. Father, by paghuhubog is you try to weed out what is not very seminary. And you try to nourish what is supposed to be para magiging okay, sapat na sapat ang formation ng magpapari. Maybe yung question is ano yung formation, no? May tanong. Ang tanong ko, Father, something ganun, Father. Ang tanong ko is like this. Kagaya mo, Reverend, na-feel mo na. Sabi mo, eto na, tinawag ako. Gustong-gusto mo na doon. But, ang nangyayari, Father, Reverend, na minsan feel na ng iba, kaya lang napabayaan, parang lumusot. Oo, kaya, hindi nga natuloy, something ganon. Ewan ko, kung dahil out of his own doing, itong seminarian, or talagang itinilagang ganon ang Diyos. Ang tanong ko ngayon is, when you felt your calling, how did you deepen, if you can come up with some specifics, kahit konti lang, Reverend, the specifics of your deepening ng inyong calling para ngayon po ay magiging pare na kayo in the next few months? 6 months. 6 months. Hopefully po. Yes, we'll pray for that. Yung deepening mo po. Noong naramdaman ko na po, na yung nagustuhan ko na, lalo sa loob ako ng seminaryo, nung nagustuhan ko na ipagpatuloy, na hindi na lang out of obedience to my mom. Nung naramdaman ko na gusto ko ipagpatuloy, ang ginawa ko lang po is to immerse myself and to be open to the formation. Kung ano yung ino-offer sa akin ng formation ng seminary, inopen ko yung sarili ko nang sa ganon, mas mahubog ako nang naayon sa kung anong gusto ng seminaryo na maging ako later on, after formation. Especially nung naramdaman ko na gusto ko rin ng pagpapare, na gusto ko rin magpare. Naging open ako lalo sa formation na dahil nagtitiwala ko doon sa formation, nahuhubugin ako nito sa kung anong dapat na maging ako bilang isang pari later on. So, siguro yung openness, yung openness sa formation. Mas naging open ako sa formation and it deepened my eagerness to pursue priesthood. And siguro isa pa is yung spirituality. I came from a public school, and very different ang nature when I entered seminary. Sa eskwelahan, sa public school, you only pray before and after the class, kada subject. But in the seminary, we were taught to always commit for a daily prayer, not only after and before class, Kaya mas naging open ako at mas naging siguro mas pinatatag ng spirituality yung eagerness ko to pursue yung formation.
At yun na nga, hanggang sa natapos ko, no? Ganun lang. Always be open to the formation, submit yourself, no? To the formation. And with that, no, I was able to finish my seminary formation. Oh, ano kasi talaga, I think talagang calling. No, ang dami-dami. You started in your first year in the seminary na ilan kayo? Sa klase po namin, we were 46, I think. 46. Kung hindi po ako nagkakamali, And yes. 46. And then, first year po yun, then 36 po kami nag-graduate. And out of that 36 seminarians, ako lang po yung nagtuloy sa Tingnan mo na. So talagang ang calling ay na hindi talaga lahat. Kahit na naroon na, fourth year na, from first year, no, second year, nabawasan. Until that time na when you end up sa fourth year, how many were you there? Na naka-ano dun sa, naka-reach ng fourth year. 36 na lang po. 36. Minus 10. Yung minus na. Minus 10 po. Then when you enter the major seminar. 6 po kami. Meron po, 5 po kami na nagtuloy sa Baguio Oo. at isa po sa UST. So you were 6 then. But how many were able to reach the ako niya? Ako lang po. Sadly, no? Sadly. Oo. Sadly ako. At least meron pang isa. Kasi may mga batches na wala. May ganun ba din? Opo. Meron. Oo. Meron din. Nakakatuwa, no? Ang talagang piling-pili. Pero may mga batches din na marami. Tulad ng batch ni Father Eman, 1998 batch. At po ni Bishop Rick. Bishop Rick, marami din. Marami din po sila. Pero naku, parang that is very rare na sa ngayon, in this present age, medyo ganyan yan. Of course, yung minor seminary is really intended for priestly formation kasi seedbed nga yan. Pero it's not only for that, it's also open for young students, young men, and also the parents, their children to be formed in the seminary. Yes, if only every parents could afford to send their children, yung young boys na to send to the seminary. Ay, forward na na maganda. Kasi nakita ko dun sa mga kasalamuha ko na ang naano lang nila ay minor seminary, and yet hanggang sa kanilang adult life ang laki ng impluwensya. Hindi naaalis sa kanilang pagkatao yung kanilang Excuse me po. Sagutin lang natin si Ate Fe. Sabi niya kasi, I cannot locate your station. Ate Fe, paano yun, Father? Yung Radyo Maria, Philippines. Or Philippines or Cagayan. Radyo Maria, Cagayan, Ate. FB, Facebook. FB. Facebook Live. Yung Facebook Live po. Sa Facebook, Ate, sa Facebook mo, ilagay mo doon hanapin mo doon ang Radyo Maria Cagayan o Radyo Maria Philippines. Para makapasok ka, Ate. Si Ate Faye, kwan yan, no? Taga-subaybay talaga yan. Taga-subaybay, na ating programa. yes. And she likes to have a program. Oh, wow. That's nice. Yeah. That's nice. Okay, so, yun nga po, no? Sabi ni Ate Violi, if they only can afford, no? Yeah. Actually, ngayon po, meron kaming dalawang isang grade 7, isang grade 8 sa San Jacinto na meron silang sponsor. Yung isa talagang gustong magpari at siyang as grade 7. Yung isa naman is parang mahirap talaga, no? So meron ring sponsor, no? At least meron ng mga nag-sponsor sa kanila na maybe yung isa siyam ang sponsor kasi nga 1,000 per month o so siyam sila. Isa na ako doon. Yung isa naman dalawang sponsor. Actually nga si Father Rani Aquino is also sponsoring certain part of that seminarian, and Tita Epi Decena, no, is also sponsoring. So kung meron nga kaming nire-request sa mga parish priest na sana one parish, one minor seminarian, no? At least sana, no, na
Ginagawa po yata yan sa Abra Bangged. Kaya marami pa rin seminarista sa kanilang seminary kasi obliged ang parokya na magpaaral ng kahit isa to support their minor seminary kasi kung di nila gagawin yun, mamamatay ang minor seminary, especially nowadays. That's a good idea, Father. Kung talaga yung bata bent to enter the priesthood, why not support? Pwedeng... Pero naisip ko rin po na compare sa mga private schools ang San Jacinto, mas mura pa nga po eh. Kung mag-aral sila sa St. Paul and St. Louis, mas mahal po talaga. Kasi ang St. Paul kasi hindi nyo kasi iniisip yung pagkain eh. Kasi sa San Jacinto, ang tuition fee lang po is 26,000 in one school year. So 2,600 per month. Ang nagpapamahal lang po is board and lodging, yung pagkain na 3 meals, kuryente, syempre maintenance, that is 6,500 per month. So 65,000 in one school year. So, pwede mo siyang bayaran ng 9,100 per month. Para no? So, yun po. No? Sure lang po, even ako po nung minor seminarian po, actually may tumutulong din po sa akin nung minor seminarian ako. Hindi lang po yung magulang ko ang nagpapaaral sa akin. May benefactor din po ako nung minor seminarian ako. Yes, siguro hindi talagang hindi lahat makaka-afford, but if you really but yung exchange naman na makukuha mo in entering seminary is priceless, especially the formation na ino-offer ng seminary. Father, kanina po pa nadi-discern din yan, nung sinasabi po ninyo, you were talking about how you are trying to sustain your stay in the seminary, na you were emphasizing yung yung formation ninyo. And nakikita ko doon habang nagkukwento kayo, Reverend, na it's not a single person's endeavor. It's a cooperative endeavor. From formation up to bayaran ng mga mga financial needs. Oo. Yeah. Kaya hindi pwedeng sila lang. The others pray so hard also for them. That is a big contribution din po. Oo. Pero pati yung sana hindi siya lalabas mo, ganun. Ganun kami mag-pray. Oo nga po. Sana tuloy niya. Survive niya. Well, maybe let's continue, no? So after nung minor seminary ni Reverend, saan kaya siya nagtuloy, no? Saan ka ba nagtuloy na Reverend, no? After ng San Jacinto Seminary? After San Jacinto Seminary po, I went to San Pablo Major Seminary. Baguio. Baguio po, Baguio. So gaya po ng sabi ko kanina, 5 po kami na nanggaling ng San Jacinto Seminary, no? Out of 36, no? Kaming 5 po ay pumunta ng San Jacinto Seminary. Doon kami, San Pablo Major Seminary. No? Doon po kami tumuloy for our philosophy degree. No? Then dun sa 5 ba 'yun? Opo, 5. 5 is nakatapos lahat ng philosophy. Natapos naman po namin lahat, but sadly after finishing philosophy, no, again, ako lang pong mag-isang nagtuloy ng theology. Theology. Saan ka nag-theology, Reverend? After philosophy po, no, I went to Immaculate Conception School of Theology in Bigan. Doon po ako nag-aral ng theology for 5 years po, 5 taon. And then last 2023, I finished my theological studies po. Alam po ninyo, Ate Carning, Ate Violi, humahaba na ngayon ang priestly formation. Ang trend na ngayon ng simbahan is hindi na minamadali. Ako po is 8 years lang 4 years philosophy. Actually, in my 8th year, naging deacon na ako sa Spain. Pero ngayon, pag bilangin mo yung minor seminary na 6 years, plus 4 years na yung philosophy. Pero before pa pala mag-philosophy, mag-propedeutic ka pa. So, 7 plus 4, ilan na yun? 11.
plus 1 na naman na SFY, sabi nila. Ilan na yun? 12. Plus 4, 16, plus 1, vocational synthesis. Yan yung katatapos na ginawa ni Reverend. 17, all in all. 7. Oo. 16 plus 1, 17. Parang, tumatagal, no? So, ibig sabihin, Siguro niluluto naman, Father. oo. Kasi kung... Ako nga, kung gusto ko bumalik, gusto ko rin sana mas matagal para mas mature pa. Oo. Parang ganun ang nakikita ko. Oo, kasi ang pagpapari kailangan mature. No? Mature. Oo. Yan si Reverend, mature na. Physically po. Ano yung last niyo, Reverend? Na vocational synthesis po. What is that? Oh, yes, maganda yan. Vocational synthesis actually is for a seminary yan is about to be ordained as deacon, to be familiarized and para mas makita niya, mas makilala niya kung yung archdiocese o yung diocese na kinalalagyan niya kung nasaan siya, no? Para makita niya kung ano bang direksyon ng diocese, no? Kung ano ba yung direksyon na napupuntahan ng archdiocese na kinalalagyan ng isang seminarista. Sige. I have a question, Reverend. Opo. Ang ibig sabihin ba after your being ordained as a deacon, tapos na po kayo dyan, no? Opo. Ginawa nyo pa rin yan, vocational Vocational something, synthesis po. synthesis. Parang gusto nyo pa bang itanong sa inyong sarili, have I found myself? Ganun yun, Father? Kaya patuloy pa rin yan? Have I found myself pa rin hanggang yan sa stage na yan? Parang na... Even before to be honest, even before starting vocational synthesis, I already told myself I already found myself in this vocation. Oh, how good. Kasi po, noong nag-theology ako, actually, buuna po yung loob ko talaga na ito yung kagustuhan ko. Yeah, okay. Pinag-isipan ko po talagang mabuti. So, dahil pinagpili rin po ako ng magulang ko na pag-isipan mo mabuti kung yan pa talaga ang gusto mo. Dahil kung mamaya, baka hindi pala yan ang gusto mo, sayang naman na, masasayang lahat ng pagpapaguran mo. At pinag-isipan ko mabuti. And nasa theology pa lang ako, I already told myself na I already found myself in this vocation. Yes, no. So may sinabi si Ate Fe doon sa ating sa comment niya, pero magbe-break po muna tayo na mayroong mga reminders from our station. Binabati ko po kayong lahat na nakikinig sa Radyo Maria. Ang atin tungkulin ay ibalita ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. That is our mission. Go to the whole world and announce the good news. Wala atang paraan na mas maganda na waragawag tinasanto ang mati kung hindi radyo. Sapagkat lahat maaaring makinig, nasa kusina ka, nasa opisina, nasa fields, nasa kangkaman, ay kung may radyo ka, maaabot sa iyo ang mga dasal, mga istorya, mga lalong na itong magandang balita na iaabot sa atin ng Ebanghelyo, ng Biblia, at ang magisterium ng simbahan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos kahit ni Archbishop Emeritus Diosdado Talamayan sa pamamagitan ng pagbasbas ko sa inyo upang kayo po at inyong mga mahal sa buhay mabasbasan ng magandang kalusugan at ang pagtaksid ng natin yung gagawin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti per vos et manet semper. Amen.
Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ugaliin po nating makinig sa Radyo Maria upang sa tulong ng mga programang pampanalangin at kristyanong paghuhubog, tayo po ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos at pakikilahok sa buhay ng simbahan. Sa atin pong pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa po ang misyon nito sa mahal na ina. At sa pamamagitan po ng mahal na inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Usapang Bukasyon, Pagkilatis at Paglalakbay. So kanina sa first part ng ating programa ay binahagi ni Reverend Yves ang paano nag-umpisa ang kanyang priestly vocation from minor seminary, from sa San Pablo Major Seminary, sa Immaculate Conception School of Theology, no? And then nag-vocational synthesis, nakilala niya ang kanyang pagsisilbihan na Archdiocese. No, before na magtanong tayo tungkol sa pagiging ano bang magiging deacon, nag-comment po ang ating isang kalakbay sa ating Facebook Live, si Ate Fe Limonfos. Sabi niya doon sa sharing natin, I like that idea that each parish send one scholar. Sabi pa niya, every year. Tapos in addendum, sabi niya, dapat yung mga benefactors should be chosen from that parish. No? Yung mga, especially yung mga may masyadong i-share nila what they have. No? So napaganda po itong idea na sana, we are toying with this idea actually, the diocese. Siyempre, dahan-dahan po. No? Maybe we hope and pray na gagawin po. Actually, meron na pong mga initiatives. Si Father Apo, last school year, gusto niya sana magpaaral, pero yun lang, ayaw na mga bata naman. Nag-search in sila, pero Hindi na. pero he is willing, no? So usually yung mga alumni din ng San Jacinto na maging parish priest, very much willing naman sila na tumulong, especially yung parokya nila. So ngayon, ang tanong ngayon is ka-ordained, sabi ni Reverend, no? Last March 3. Maybe ang tanong is, ano ba ang, what is to be a deacon, Reverend, no? Ano ang difference ng deacon sa priest? Baka marami nagtatanong, bakit kakaiba yung stola, parang Miss Universe yung pagkaayos ng stola kasi pa ganyan oh. So Reverend, what is it to be a deacon? Siguro to highlight the main role of the deacon, first is service. The deacon is called to serve, especially to assist every liturgical activities, to assist the priest every mass, to serve not only during the liturgical activities but in the church, or in our community kung nasaan man ako. And part of that service is charity. As a deacon, kailangan meron palaging mga charitable acts. So always involve myself to charitable activities. And also one of the role of the deacon is to proclaim the gospel. Kaya kung napapansin po ninyo, kapag may mga misa at merong present, the deacon, so it's the deacon who proclaims the gospel. And most of the time also, especially during ordinary days or kung sa mga simpleng celebration, it is the deacon who delivered the homily. Actually, 2 days old pa lang po ako na nag-deacon, Sinanay na po ako ni Father Jeff na mag-deliver ng homily, because after 2 days after my ordination, Ash Wednesday na po, and we had 7 masses. 7 masses. At sabi ni Father Jeff, ikaw, lahat ang mag-homily, Reverend po. Para naman, as early as now, masanay ka na. And I am thankful for that. Thankful po ako doon. And also, siguro isa rin is yung sacramental role ng deacon is first, baptism.
but the AD-CON, hindi po sila pwede mag-misa or magbigay ng confession. Maybe baptism or witnessing sa mga kasal. Okay, so napaganda pala yun, no? Pero meron nag-comment po, no? Itong second part natin, basahin natin yung mga comment, no? Sa Radio Maria Philippines, si Sergio G. Kalayag. Sabi niya, I am a former vocation promoter here in Banban, Tarlac. I can suggest that every Catholic school kailangan ay may vocation promoter or animator. So, thank you very much, Kuya. maybe Kuya Sergio, no? Vocation promoter. Baka lay vocation promoter po ito. Maybe si Reverend, nagkasama kami noon sa Cavite. Kasama kami, matagal na kami nagsasama ito noong April. Si Father Aaron sana, pero hindi siya available, kaya si Reverend ang kasama ko noon. At may idea sa national, sa Philippines na maybe kayang gusto pwedeng i-share ni Reverend sa tinatawag na lay vocation promoter. Reverend, pwede mo i-share yun? Actually, isa sa mga fruits, no, ng sharings namin noon ay yung mga suggestions ng mga lay, no. Nakita ko yung importansya na dapat din pala sa isang diocese or archdiocese ay meron tayong mga lay promoters, no? Wherein in the past years yung po siguro yung wala o yung kulang sa atin, no. Maybe meron pero hindi sila officially na parang claim as part or as parang mga independent, no, ng mga communities, no, na nagpo-promote ng vocation sa archdiocese natin. So maganda rin, no, na meron tayong lay vocation promoters, especially sa mga parishes, mag-start sa mga parishes, at iba pa yung core group ng archdiocese, no, as lay vocation promoters. And nakita ko rin po yung importansya, no, gaya nga ng sabi ni Father, siguro maganda rin na we involve, since we have this the Tuguegarao Archdiocesan School system, no, yung task, no, since meron po tayo noon, maganda rin po siguro na each school magkaroon po tayo ng mga at least mga lay, no, lay vocation promoters sa ating mga Catholic schools. Kaya nakita ko rin po, no, na maganda na practices sa ibang mga dioceses and archdioceses, lalong-lalo yung mga nakasama kong lay vocation promoters nung kami po ay nag-attend ni Father Jess ng National Vocation Directors Conference sa ano po, Father, sa Cavite, no? Sa Cavite. Yun po yung mga na-share nila noon na good practices sa kanilang mga dioceses. And maganda rin po siguro, no, since si Father Jess naman na po ang ating vocation director, no, maganda rin po siguro na simulan na rin na po natin, no, na magkaroon siguro ng active members, no, na lay promoters sa ating archdiocese. Rep, ano yung sa kanilang sharing the good practices of those lay promoters na na-share nila sa inyo? How do they go about it? Paano nila isinasagawa? Kasi mga lay nga yan eh. So, doon sa kanilang sharing, ano ang mga na-share nila na good practices kaya nang sila naging effective na promoter? Actually, may mga trainings po rin po sila. At still, kahit po sila ay mga lay, they are still under the supervision of the vocation director of the archdiocese. So, kumbaga core group lang po sila, parte lang po sila ng grupo na hawak ng vocation director ng kanilang diocese or kanilang archdiocese. And they undergo training, seminars. And who elects them, Father? Who elects them? Who chose them? Who recommends? It is through the initiative of the vocation director. How will Father know the others? So, siguro maganda rin po na maraming kakilala si Father Jess, no, na mga kaibigan nating lay na maaari natin pwede Where is the best place to fish, Father?
Dahil bago pa akong vocation director, kaya nag-umpisa muna ako sa radio program na ito. Mahirap naman pag lahat ilalagay na, no. Pero nasa plan ko na, no, na I have to settle down first in the minor seminary and begin one step at a time, no. Begin with the radio program. And then marami rin akong plans and then establish the lay vocation promoters per parish. Dapat kung meron tayong Bible animator, meron tayong BEC, no? Meron tayong catechist, dapat meron ding at least 2 na lay vocation promoter per parish. At magandang idea, kahit mga task schools, ng main task nila is, of course they will be trained. Actually, meron akong kinokontak na isang brother, religious brother. He's willing, no? I just want to coordinate. Pero sabi ko, maybe after 1 year na lang. No? After 1 year, kasi alangan naman pagsasabay-sabayin ko lahat. I will be mababurn ako, no? So, oo. So sabi ko, ang usually ang mission ng lay vocation promoters to pray, of course, before the Blessed Sacrament, to pray for vocations. Now, vocations not only for priesthood, but also for religious vocations, no? But also for married life, no? And also for single blessedness, like you, no? Married life. Na sana yung vocation discernment. So, yun to pray. Second, pag magpapari talaga, o magmamadre is, especially kapag hindi kaya, is to find for benefactors, no? And yun, no? Yun yung kwan. And then, sila talaga, kasama rin nila, actually, parish priests are also very effective vocation promoters sa mga, marami pong naging pari na dahil sa kanilang mga parish priests, no? All-out support na parish priests nila. So, isa rin po yan. And yung second pang gusto kong intensify is yung altar servers natin, no? Meron tayong altar servers congress. Every year is also practice in all over Philippines na magsama-sama yung altar servers kasi usually almost lahat, no, 99% ng mga nagpari ay dumaan mo ng altar server. Ako po naging altar server ako ng elementary, no? Ang tawag sa amin is Knights of the Altar, no? So marami pong plano, no? Pero hindi ko kayang pagsabay-sabayin. At meron magandang idea si Reverend nung nag-usap kami, sinare ko sa kanya na, Father, why not, sabi niya sa akin na, assign also young priests per vicariate na kasama mo sa vocation. Also, ang aking palang co-vocation director is si Father Dennis Ederlin. Siya yung rector ng Thomas Aquinas Major Seminary. So sabi ni Reverend sa akin, mag-assign ka, Father, ng Vicariate of Piat o Vicariate of Solana, at least isa na kasama mo, parang priest in charge, and then per parish is meron din sana mga lay vocation promoters. No? Ang catechist, Father, alam ko pwedeng makatulong kasi di ba sila natuturo? Opo. So makikita nila among their pupils yung may interest at pwede nila from there yung parang ipina-follow up. Pero nakikita ko actually yung mga ating lay vocation promoters naman po ay hindi naman sila yung naiiba sa mga parokya. Yung mga ating mga katekista, no, pwede rin silang maging itap na maging lay vocation promoters, lalong-lalo yung mga naka-base sa mga parishes. And actually yung mga nakasama ko po, no, na nag-seminar noon, lalong-lalo sa grupo namin ng mga lay vocation promoters. When they attended, no, nung yung conference, they shared na bago sila na-establish, no, madami munang proseso yung pinagdaanan. Kaya nga sabi ni Father, no, nasa unang taon pa lang siya ng pagiging vocation director niya, and marami rin pong proseso yung kailangan pagdaanan, no. Kaya nga inuunti-unti, no, at sana balang araw, no, kagaya ng ibang mga dioceses, ma-establish din sa atin yung mga ganitong klaseng grupo, no, na maaring tumulong sa atin para ma-promote yung vocation, lalong-lalo na sa Archdiocese. Well, si Ate Carning pwede maging lay vocation promoter, si Ate Violi, di ba?
in your own way, no, to Yes. promote vocations. Sa bagay, ang bukasyon na may way of life. So, hindi lang pagpapare, hindi lang pwede rin nga, sabi nga ni Kuya Ed, kami nagdi-discuss kasi gawa nitong ating programa. Ang bukasyon naman, sweet, hindi lang naman pagpapare, pagiging, nasag, dito sa religious world. Pwede rin, maano natin, dapat pag pinili nating maging isang lingkod bayan, yun ang ating bukasyon, magpakabuti tayo bilang isang lingkod bayan. Parang yung ikaw ay nagsiserve sa iyong bukasyon din yun, sabi sa akin. Kasi pinag-usapan na nga namin nga itong tungkol sa programa on our way coming here kanina. So, Pads, masasabi natin na si Reverend ay... Actually, just to follow up what you said, ma'am, yun naman po siguro din yung kagandahan ng seminaryo. No, lalong-lalo na especially sa San Jacinto Seminary. Ang mga hindi naman po lahat, no, kagaya ng narinig natin sa mga kwento ng mga seminarista. Hindi naman po lahat ay nakakapagpare. At gaya nga ng sabi mo, ma'am, hindi lang naman pagpapare ang bokasyon. At isa sa mga goal ng seminary, kung hindi man makapagpare ang isang tao, ang lalaki, at least they will become good Christians. Yes. Dahil yun naman po yung goal ng seminary, no, kung hindi man po makapagpare yung isang lalaki. Alam mo, marami akong kasalamuhan na lawyer na they've been to the seminary at kita mo, iba ang kanilang approach, iba ang kanilang pag-ano ng kanilang profession. Dahil dala-dala pa nila yung what I have learned in the seminary. Kaya nga sabi ko, if only all the parents ay not Catholic could send their children just for formation. Not necessarily they will go into priesthood, but yung maano lang, ma-form lang ang bata. Kaya nga sabi ng Tito Ed, itong mga apo namin, kung sa seminary ka papasok ka, sa seminary ka papasok ka, sa high school. Kasi ganun nga nakita ko. Kahit hindi nagpare, kahit high school lang ang doon, iba na sila pag dala pa rin nila. Kasi formative years yan Yung yes po. Adolescent. Meron tayong Baka may mga tanong pa ba, Ate Carning? Wala pa naman. Wala pa. Ano kaya ang mga tanong ng ating mga kalakbay kay Reverend, no? Ano kaya mga pwedeng possible na tanong? Titignan ko yung si ate kung Ang tanong ko kay Reverendo, was there an occasion in your life na doon sa haba na yun, from high school to theology, na nagkaroon ka na, nagpag-waiver, magkakaroon ng question? Kasi ang iba nagre-regency Meron, ikaw ba'y dumating ka ba sa punto na ikinag-regency? Actually, never po, no? Never. I was never asked to go out to seminary. Mabait kasi ito Pero hindi naman po ibig sabihin noon ay naging madali, no, yung stay ko sa seminary. May mga struggles, may mga challenges din ako, no? Opo, regency po. Hindi po ako, never po akong napa-regency at never po ako lumabas, no? For 13 years, diretso ko yung formation ko from high school to theology. Pero hindi po ibig sabihin noon ay naging madali yung formation ko in the seminary. Kaya po sabi ko, may mga struggles din po, may mga challenges. At there were times, no, na naisip ko rin na what if lumabas muna ako, no? What if lumabas muna ako. But, gaya nga lang sabi ko, being more open to the formation helped me a lot to continue. Mas pinatatag nung yung openness ko sa formation, yung pag-stay ko sa seminary, mas pinatatag niya ako, hinubog niya ako doon sa, lalong-lalo doon sa maturity, no, ng how I take things, no, how I make decisions in life. Seryoso nitong bata. You were so serious. Siguro, yun po yung naitulong sa akin nung pag-stay ko sa seminaryo ng matagal. Matagal. Hanggang dumating na nga rin po sa time no, na parang
I'm so comfortable na inside the seminary. That is why, no, after graduation, nung nag-graduate po ako ng theology, actually I was asked to go out for a while. Doon po ako pinalabas na. Noong after na po ng formation ko, before po ako nag-vocational synthesis. 6 months po akong lumabas I was on leave, no? Naka-leave po ako noon because one of the reasons sa mga rason is I was already so comfortable inside the seminary, and the seminary, no, na naisip nila maybe you have to go out for a while, no? To rest, no, and to be not attached sa structure ng seminary. How did you find your life outside in the 6 years? Medyo nabigla rin po nung una because for 13 years, sabi ko nga, andun ako sa, nakakulong lang ako dun sa structure ng seminary. No? Medyo nabigla, but still, no, I was able to handle it well, especially the seminary taught me, no, na to paano maging matured, especially on taking things, on how make these good decisions. No? At yun din yung dahilan kung bakit after my leave, I decided to still pursue priesthood kahit lumabas ako ng mga mangilan-ilang buwan. No? May I ask a question on the less serious things? Opo. Yes, okay. Father, all the while ang tinatalakay mo ay how you are formed spiritually, at saka yung pinadideepen mo, yung calling. Okay. I wonder what subject did you have also in the seminary na tinuruan kayo Opo. how to hold the spoons and the fork? Gano'n ba? Yung what do you call those? These are etiquette. Yeah, Opo. etiquette. Kasi marunong kayong magtiklop ng damit, mga ganun yun eh. Nakikita ko. Kaya nga sinasabi mo, ate, na pag nag-aral doon, dala niya, may formation siya. Paglabas niya, kung di man siya magpapatuloy, ay nasa trace mo eh. Na in their ways, na ipapakita ko anong training they had. At ang ganda, ang gandang tularan. O, ibig sabihin, ano ba ang subject ninyo? What was it called? Teacher kasi ako. Lagi ko pong share sa mga minor seminarians. Isa sa pinakamagandang natuturan ko, lalong-lalo sa Jacinto Seminary. At pinakasimple, pero tumatak sa akin, is paggising ko sa umaga, kailangan kong ayusin yung kama ko. Napakahalaga po kasi noon, no? Na especially na isa sa mga sagradong place ng isang tao ay ang kanyang sariling kwarto. And Did the prefect of discipline tell you that? opo. Sa una, no? Sa una. Lalong-lalo na bata ka, no? Nasanay ka na ang gumagawa ng lahat ng para sa iyo ay nanay mo. At maganda rin, no? When I stayed the seminary. Yes, sinasabi ng prefect mo yun, pero sinasabi niya yun di dahil sa kailangan mong sumunod doon sa kagustuhan ng seminary, pero dahil may magandang maidudulot sa iyo yung pag-aayos ng kama every day. May tanong po, may tanong po, one of the parents of San Jacinto Seminary sa ngayon, medyo na-limit daw yung mag-comment, kaya nag-message na sa GC namin. To Father Ives Madatulanson, what age kayo nagsimulang mag-rosaryo daw? Ayan. Actually, bata pa lang po kami, no? Naturuan na po kami na to always join whenever our family pray the Holy Rosary. Bata pa lang po. Pero to be honest, no, nabuo lang po yung devotion ko kay Maria nung college na ako. Nung college. But when I was in the seminary, nung nasa high school seminary po ako, no, we always pray the Holy Rosary. So first year pa lang po, no, tinuturo na sa amin yan, at kasali sa mga subjects namin ay yung kabisaduhin ang lahat ng mysteries, no, ng Holy Rosary.
no? Siyempre dahil ikaw ay seminarista, no? Natural lang na dapat kabisado mo ang lahat ng mysteries ng Holy Rosary. Memorize. Pati yung litany. Actually, Memorize mo, Reverend? Litany? Litany ng Blessed Virgin. Blessed Virgin Mary. No? Na-memorize po. Hindi ko po. Actually, to be honest, hindi ko po memorize ang litany. So, marami pa tayong gustong itanong kay Reverend, pero our time is almost up. Maybe yung request natin kanina, no, to Reverend, na isa rin siyang formator ngayon, no, sa San Jacinto Seminary. He's my assistant prefect. Kasi nga ako rector prefect, kailangan ko ng assistant, lalong-lalo sa prefect. Maybe Rev, can ask our kalakbay, no, na maybe you take this opportunity na mag-campaign rin for San Jacinto Seminary. And also yung mga tanong nila about the fees, mga gano'n. Kaya po, inaanyayahan po namin lahat ng nakikinig, no, lalong-lalo na doon sa mga may anak po na mag-graduate na or mag-moving up from grade 6, no? At kahit po yung mga transferees ng grade 7, ng grade 8, grade 9, no, grade 10, at yung mga gusto pong, at yung mga mag-grade 11 po, our seminary is already opening, no, senior high department, no, specifically grade 11. We are already accepting those yung mga gusto pong mag-apply, no, sa aming seminaryo, no. You can just visit our page, no, San Jacinto Seminary, or you can contact us, no, nandun po sa page yung mga numbers, no, at yung mga pangalan, no, ng mga pwede nating kontakin if you want to apply, no, yung mga anak po natin. And also, no, I'd like to take this opportunity, no, to tell, no, that if you want your child, no, to enter the seminary, please don't hesitate, no. Gaya po ng kwento ko kanina, napakahalaga po ng mga natutunan ko sa seminary. Napakahalaga po nung parte, no, na naging parte ako ng history ng San Jacinto Seminary. Dahil hindi lang ako hinubog nito sa kung ano ko ngayon, ngunit hinubog ako nito bilang maging isang mabuting Kristiyano at isang mabuting pare later on. Father, meron bang pwedeng mag-tour ba doon? Yung mga bata, ganyan lang sila sa seminary? Yes po, the San Jacinto Seminary is open. Actually, marami po nagpipilgrimage doon. Yeah. Every Friday pupunta yung mga estudyante ninyo sa St. Joseph College of Baggao, no? Malapit na ang marami. Nagpipilgrimage. One of the pilgrim sites din ngayon ang chapel ng San Jacinto Seminary, no? So, it's time. Yep. So, thank you po sa mga ating mga kalakbay. So, we see each other again on the 4th Thursday of the month of March. So now we end with a prayer, and after this prayer, we ask our Reverend to give us his blessing, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, as we come to the end of this Usapang Bukasyon, we thank you for your presence among us. In this time of reflection and sharing, you have spoken to our hearts in ways both gentle and profound. You have reminded us that every vocation, whether to the priesthood, religious life, marriage, or single blessedness, is a call to love and serve you with our whole being. Lord, as we leave this gathering, may the seeds of discernment that have been planted today grow in wisdom and grace. Give us the courage to say yes to your will, just as Mary did. Strengthen those who are still searching. Encourage those who may feel unworthy, and affirm those who are ready to take the next step in their vocation. May your Holy Spirit continue to guide us in the days ahead, helping us to recognize your voice amid the noise of the world. May we always trust that wherever you lead us, your grace will sustain us. We entrust our dreams, fears, and uncertainties into your loving hands. As we part ways, keep us united in faith, hope, and love until we gather again to continue this journey of discovering your call. We ask this through Christ our Lord. Amen.
The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Thanks be to God. We say thank you to Thank you, Father. Reverend. Thank you so much din po. Maraming salamat po for this opportunity. At sana po, no, through this program, no, marami po tayong ma-inspire, no, na tumuloy sa pagpapare o sa magpamadre, no, at marami din tayong ma-inspire na lalong-lalo na, no, na mga Kristiyano, na mga isang mabuting Kristiyano, no. Amen. Amen. Thank you again, Father. Reverend.